Good morning po sa inyong lahat at welcome po muli sa ating pong vlogging na ang ating pong topic ay We Are Born, mga Christians po dyan, mga faith, mga believers po dyan, we are born to declare God's praises. So are you always declaring God's praises po? At kailangan po natin ma-encourage na tayo po ay dapat magpapasalamat at nagpupuri lagi sa Panginoon. Kahapon po, napag-usapan po natin na bakit ba natin kailangan papurihan ng Diyos? At ang sabi nga po dyan sa number 1, because of God, who God is. Sino ba si Lord sa'yo? Diba? So kung si Lord ay napakadakila, dapat natin siyang papurihan. Dapat natin siyang laging pasalamatan, mga kasama at mga kapatid. At sabi nga po sa number 2, because of what He does. Ayan, di ba? Ano ba ang ginagawa ni Lord sa buhay mo? May pasasalamat ka ba dyan? May testimony ka ba na natatanggap, may bibigay mo sa ibang tao na ginawa ni Lord sa'yo? Di ba? Huwag natin kalimutan yung mga bagay. Kaya nga po kailangan natin minsan mag-journaling. Kailangan natin mag-diary. Ano ba yung ginawa sa'yo from the beginning pa lang ng araw na ito at hanggang gabi? So, sulat niyo po. Alam niyo po minsan na nabibilang po natin yung mga pangit na bagay. Pero dapat natin binibilang din yung mga magagandang bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin. Amen? So ngayon pag-usapan natin sa araw na to, when do we praise God? Tuwing kailan ba natin papupurihan ang Diyos? Amen? So if you know the answer, or if you don't know the answer, stay tuned po kayo. So when do we praise God? Sabi po dito, number 1, at all times. You must praise the Lord at all times. In Psalms 34:1-3, sabi dito, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make it boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Hallelujah. So sabi ni King David, I will bless the Lord at all times. Can you imagine, King David is a man after God's own heart. Kasi kilala niya si Lord eh. Kilala niya, ito Old Testament person po ito ha. Ito yung Old Testament character, King David. And he know God, who He is sa buhay niya. Kung gaano kadakila si Lord sa kanya. That's why he always declare in the book of Psalms, ito po yung mga awitin niya. I will bless the Lord at all times. His praise shall be continually in my mouth. Grabe, no? Sana ganun din tayo, mga mananampalataya na nandyan. Sana lagi tayo nagpupuri sa Panginoon, hindi puro reklamo. Medyo kailangan natin baguhin yung mindset po natin, kailangan yung baguhin natin yung puso po natin, mga kasama, na magpuri tayo lagi sa Panginoon. Diba? Kailangan ang pinagmamalaki natin yung sabi dito, oh my soul shall make it boast in the Lord. Ang pinagmamalaki po natin ay ang Lord lamang. Diba? Hallelujah. And you must exalt His name together. Hallelujah. Ano po ba? Kailan pa po ba natin kailangan papurihan ng Panginoon? Hindi lamang po at all times, ang kailangan din in every circumstances. Mahirap minsan magpuri sa Panginoon pag ikayo po ay may pinagdadaan ng mabigat. May problema, namatayan, di ba? Kung ano-ano pang mga mabibigat na pasanin sa inyong balikat, mahirap magpuri, mahirap magpasalamat sa Diyos. Pero sabi nga ng Panginoon, at all times, number 2, in every circumstances. Ito po ay matatagpuan natin sa New Testament in 1 Thessalonians 5:16-18. Sabi dito, rejoice always. Di ba? Yung una, sa Psalm, sa Old Testament, sabi doon, bless the Lord at all times. Yung isa naman, sa New Testament, 1 Thessalonians, rejoice always. Grabe. So when your heart ay minsan mabigat, kailangan utusan mo yung sarili mo. Uy, maging masaya ka nga. Kailangan mong sabihin sa sarili mo, Robbie, Pastor Ronald, maging masaya ka. Amen? So kasi sabi dito, rejoice always. Verse 17, sabi dito, pray without ceasing. Huwag kang tumigil sa pasasalamat, huwag kang tumigil sa panalangin. Huwag kang tumigil, kapatid. Mag-pray ka lang. Madalas sa mga tao, pag may pinagdadaanan nga po, hindi na sila nagpipray. At even yung time ng prayer meeting po, madalas sa mga churches, walang laman ang simbahan during prayer meeting. Kaya nga po, literal na literal po ang binabanggit ng Biblia, 2 or 3 gathered together in His name. During the prayer meeting, 2, 3 lang talaga nagpe-pray. Pero everyone ay mayroong need. Pero ayaw nila mag-pray. That's why
It is God's voice. Ito nakasulat na po sa scripture. Pray without ceasing. Tuwing kailan ba tayo, hindi lang po sa prayer meeting. Kahit saan po tayo, ano man ang ginagawa natin, pray without ceasing. So any circumstances, pray without ceasing. In verse 18, sabi dito, in everything give thanks. Hindi lang mag-rejoice, hindi lang mag-pray, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Lahat po yan ay pinagkakalakip-lakip ng Panginoon sa ating pumbuhay. Sinusubukan nga, tayo ng Panginoon. Pag dumating ba tayo sa mga sitwasyon ng problema sa buhay natin, ano yung karakter natin? Ano yung reaction natin? Ano yung attitude natin? Ano yung puso natin? Ano yung estado ng puso natin? Are we rejoicing? Are we praying? Are we giving thanks? Are we blessing God? Binibless ba natin si Lord? Or we kine-curse natin si Lord sa dami ng mga problema natin? Alam niyo mga kasama, mga kapatid, ito po ay binigay ng Panginoon sapagkat alam niya ang estado ng buhay ng tao simula pa nung una. That's why binigay niya tayo ng kautusan, guidance, na kung saan kung gagawin natin to, binabago niya ang ating puso, binabago niya ang ating character, binabago niya ang ating mindset. So, when do we praise God? At all times, in every circumstances. Number 3, surrounded by God's people. Tuwing kailan tayo magpe-praise sa Lord, magpe-praise o magpupuri sa Lord? In Psalms 22 verse 22, sabi din, when I will declare your name to my brethren. So surrounded by God's people ang number 3, kung kailan tayo magpupuri sa Diyos. When there is a brethren. In the midst of the assembly, I will praise you. That's why in every local churches po natin, we have the praise and worship time. Unfortunately, maraming mga simbahan po, laging late ang mga mananampalataya dumating. Pero hindi ko naman maintindihan bakit pagdating sa eskwelahan, sa trabaho, hindi sila nalilate, bawal malate. Pero pagdating sa araw ng linggo, once a week nga lang po nalilate ang mga mananampalataya. So I believe, hindi kasi nila priority si Lord. That's why, sabi nga po doon, if you love God so much, ito yung magiging priority mo You will always praise the Lord. You will always give thanks. Diba? Rejoice and pray to God in every circumstances. You will always praise God surrounded by God's people. In front of the brethren. Diba? Kaya may testimony tayo. Meron tayong praise and worship sa ating local churches because importante yan na papurihan natin ng Panginoon. Kasama, that is corporate praise po sa ating Panginoon. So, can you imagine? Alam niyo po ba pag meron po mga concert, basketball, di ba napapansin po ninyo, lahat sila naghihiyawan, nagtatayuan, nagpapalakpakan. Mapapansin po ninyo, ang ginaganahan po doon yung nasa stage. Yung naglalaro ng basketball o anumang sports yan. Because yung pong praises ng mga tao sa paligid nila, ginaganahan sila na mag-continue doon sa kanila pong ginagawang yon. At ganoon din ang Panginoon, naniniwala ako, pag naririnig ng Diyos ang papuri at pasasalamat ng mga anak po niya, talaga namang si Lord ay talagang, sige, bibless ko to. Ibig sabihin, ginaganahan din si Lord. Kasi nga, alam niya yung kanyang mga lingkod, yung kanyang mga piniling tao, diba? Chosen people. A royal priesthood. Yan po yung pagpapalain niya. Kaya nga po very generous ang Panginoon Minsan nga po, hindi lang tayo nagpupuri. Alam niyo po ba ang evaporation principle nandito po sa mundong to? Ang evaporation principle po, habang mainit, nag-evaporate ang tubig papunta sa ulap. At pag naging marami ng tubig ang ulap, bumubuhos po yung ulan. Ganyan po tayo. When we praise God, patuloy tayong nagpupuri sa Panginoon, ng evaporation po ng papuri natin, pumupunta sa heaven. At pagdating ng panahon, babagsak po yan ng pagpapala. Kaya nga po, meron tayong kantang, a praise goes up, ba? Kalimutan ko na po yung lyrics na yun, but meron pong pagpapalang bumabagsak po. Ano pa po, bukod sa, at all times, we praise God. In every circumstances, we praise God. Surrounded by God's people, we praise God. Even in our bed, number 4, even in our beds, magpuri tayo sa Panginoon. Habang nandun tayo sa kama po natin, higaan natin, magpuri tayo sa Diyos. In Psalm 63 verse 4-6, sabi ko, I will bless you as long as I live. In your name, I will lift up my heads.
My soul will be satisfied as with fats and rich food, and my mouth will praise you with joyful lips. I remember you upon my bed and meditate on you in the watches of the night. Even on the time of bed, i-remember ni King David itong mga ginagawa ng Panginoon sa buhay niya. He meditate, di ba? So kailangan even tayo po nakakahiga at nandoon po nagpapahinga, magpuri tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo, Lord, salamat po. Alam niyo po ba, when you always praise God, you will always smile. At hindi ka babangungutin mga kasama. Kasi minsan, ang naiisip po natin, yung mga dilubyo po natin kinaharap ng maghapong yun, kaya minsan binabangungot po tayo. Pero ang problema po ay kailangan yung ating puso ay align kay Lord. So, pag pinupuri natin ng Panginoon, alam niyo po ba, ang sarap matulog. So, wag na kayong uminom ng kung anong gamot para pampatulog, magpuri ka sa Panginoon. Hallelujah. So, sa bukas po ulit, subaybayan po muli ninyo ang ating pong topic nito at patuloy tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat, O Diyos, sa umagang ito, sa araw na ito. At tunay nga, Lord God, pagpalain po ninyo ang inyong mga anak. Patuloy na magkaroon po ng transformation na ang lahat po ng inyong mga anak ay araw-araw at all times, Lord, magpuri sa iyo in every circumstances, magpuri sa iyo, Panginoon. Even surrounded with people, sila ay hindi na malate sa kanilang mga kongregasyon, magpupuri, Panginoon, sa iyo. Even, Lord God, in times of resting, sa aming po mga higaan, magpupuri sa iyo, Panginoon. Kaya po, Lord, bless your people that they may learn, O God, the way or the culture of the kingdom. In Jesus' mighty name, Lord. Amen and amen. So, kita-kita po tayo muli bukas, mga kasama, mga kapatid. God bless you all.